atin na pagpatuloy ang ating pagtalakay sa ating paksa 1689 London Baptist Confession of Faith, paragraph 22 of Religious Worship and Sabbath. So this is part number 3. So meron pa tayong number 4. Kung loobin ng Panginoon, next Sunday we will finish this chapter. Pero at this time, balikan lang natin yung mga napag-aralan natin sa issue ng religious worship. We look at regulative principle. What is regulative principle? True worship is only what God has commanded. So that is the definitions of regulative principle. At yung regulative principle of worship ay hinalaw sa mga Puritan era, no? As opposed to the normative principle of worship na ini-embrace naman ng mga Anglican. So, gusto ko lang ding sabihin sa inyo na sa history, yung Puritanism ay nagsimula sa panahon ng Anglicanism, ano? So, hindi ito nabuo itong mga Puritans because merong mga naniniwala na ang mga practices nung araw ng Church of England ay hindi talagang dalisay, no, sa Biblia. Marami sa mga ginagawa ay kinopya pa rin o galing pa rin sa kinagis ng paniniwala sa Roman Catholic Church. And therefore, mayroong mga Puritans, at itong mga Puritans na ito, marami yan sila, at mga talagang pwede na, kaya ginamit sila mga Puritans because they tried their best to live in pure life, no? Not only in doctrines, but also in lifestyle. So, true worship is only what God has commanded. Ibig sabihin, ang pagsamba ay ayon lamang sa utos ng Panginoon. Hindi isinasama yung mga hindi inutos. So halimbawa, may mga hindi naman inutos, pero hindi naman pinagbawal. Yun ang issue no? Sa Anglicanism, sa normative principle, hindi isasama yon. Bakit? Sabagat hindi natin tiyak kung malulugod ang Diyos doon. At nakita kasi natin sa mga examples sa Bible na may mga sumamba sa Panginoon na nagpasok ng mga elemento na hindi utos at hindi rin naman pinagbawal. At ano nangyari? Nagalit ang Panginoon. At yung isa sa mga popular na halimbawa dyan ay Leviticus chapter 10 na si Nadab at saka si Abihu when they offered a strange fire. Ang sabi doon, isang hindi otorisado na handog. No? So doon natin hinahalaw yung ating pong paniniwala sa regulative principle of worship. And then, the object of worship must be the triune God, must be the object of worship or the sole recipient of worship. Dito ay binibigyang pansin at binibigyan din yung I might use the term the confession was reacting to the practices of the Roman Catholic Church na marami silang object ng kanilang worship, no? Andiyan si Mary, andiyan yung mga saints, at iba pang mga sinasamba. Kaya pinakikita ng confession na walang ibang pwedeng sambahin at walang ibang pwedeng maging object ng ating pagsamba, kundi ang Diyos lamang sa tatlong persona. The God in three persons. So, yun ang dapat na maging malinaw sa atin. And not only that, we should understand that the object of worship is the triune God, but the worship requires a mediator. And that mediator is not other than Christ Himself. The Lord Jesus Christ, ang siyang natatanging mediator. Walang mediatrix. No? Doon sa kinagisan nating religion, meron tinatawag na mediatrix. Sino yung mediatrix? Si Mary. So, ang tao, hindi daw makakalapit kay Christ. Kinakailangan lumapit muna siya sa nanay. Ayan ay si Mary, siya yung mediatrix. At si Jesus Christ naman, patungo sa Ama. So we don't believe in that, although this still a belief among Roman Catholic people even in our time. And then, last time, we look at prayer in worship. So,
binigyan natin ng pansin itong prayer na napakahalaga, hindi lang sa ating mga personal na pakikipag-ugnay sa Diyos, kundi maging sa ating pagsamba, sa ating public worship. Prayer is included. Prayer has main role in our worship. Kaya mapapansin nyo, maging dito sa atin, meron tayong opening prayer, meron tayong pastoral prayer, of course, may closing prayer. At minsan, maging yung yung pastor na nagpipreach, ay nagpipray pa rin doon sa kanyang ipapangaral. Dahil we believe that prayer is a very important element in worship. It must be in the name of the Son of God, with the help of the Spirit, according to God's will, characterized with profound Christian graces. Ano yon? Humility. Di ba, binanggit doon, ano yung mga kailangan? May reverence, may humility, merong fervency, merong perseverance, mayroong pagtitiwala, may pag-ibig, at may pang-unawa. Ang ibig sabihin, pag nananalangin tayo, dapat naiintindihan natin kung ano yung sinasabi natin. Nauunawaan natin kung ano yung laman ng ating mga panalangin. So, dapat characterized with profound graces in the known language. Ibig sabihin, when we pray in public, we have to pray in the known language. We will not be praying a kind of language that is esoteric or that is, sabi nila ba, angelic, no? Sino ba nakakaintindi ng lengguwahe mong yan? Kaya hindi naman pala known language yan, kundi ito ay isang language daw na nilagay lang sa iyo ng Panginoon at iyan ay maaring lengguwahe ng mga anghel. Yung sinasabi nila sa speaking in tongues. No, we don't believe on that. And we believe that even the practice of speaking in tongues in the Bible ay ginagawa yon in the known language. Na walang nag-speaking in tongues nung panahon sa Bagong Tipan na yung salitang yon ay hindi known. Ibig sabihin, hindi umiiral. Kasi ang isa sa halimbawa natin yan sa Aklat ng Mga Gawa. Noong nagsalita ng iba't ibang wika sila sa panahon ng pagdating ng Pentecostes, naintindihan ng mga taong naroon na galing sa iba't ibang lugar yung lingwahe sapagkat sabi, language namin yan doon sa aming pinanggalingang lugar, sa aming tinitirhan. So the point is, it must be in the known language. Now, sometimes you will attend a church. So, gusto, punta ka sa province, no? Siyempre, hindi naman sila nagtatagalog, o maaaring nagbibisaya, nag-Ilocano, wala kang magagawa ron. Hindi mo man naiintindihan yung lengguwahe nila, pero alam mo na yung lengguwahe na yon ay umiiral. It is a known language. So, iba yun, binigyan ko nga ng halimbawa sa inyo, nung unang attend ko ng prayer meeting, nung nagpunta ako sa Gloucester, mayroong nagpray ng hindi ko naiintindihan. No, sabi rin ng mga tao doon, hindi rin nila naiintindihan kasi yung salitang yun ay Greek. Kasi yung family na yon na nakatira na doon sa England bago pa lang din sila, hindi pa sila nakakaintindi sila ng English pero hindi sila nakakapagsalita ng English. No? Parang di ba yung iba sa atin nakakaintindi ng English pero pag magsasalita na, hirap na. O kaya nakakaintindi ng Tagalog pero hindi nahihirapan magsalita ng Tagalog. Parang ganyan. Pero ganon din siya. Kaya pag nag-pray, salitang Greek, no? Kaya medyo may naintindihan akong konti, pero konti-konti lang. Kasi di ba, mayroon din akong konting alam sa Greek. Dahil pinag-aralan namin sa seminaryo yung Greek. Kaya lang, naniniwala ako na yung salitang yon ay umiiral. So, it's not a problem. Ang pinupunto ng confession, it must be a known language. Because we want to have maximum edification. And then, it should be made for all the living and not for the dead or an apostate. So, medyo naging controversial ng konti yung statement na yan na binanggit ko noong nakaraan. Marami nagtanong sa akin afterwards, no? So, hindi tayo nagpe-pray para sa mga patay na. At malinaw yun, bakit? Sapagkat yung patay, fix na yung status niya. Hindi na mababago yun. Hindi mo na kayang baguhin pa yung kalalagayan ng isang namatay na kung nasaan siya ngayon. Hindi mo na siya pwedeng alisin pa kung sa kinalagyan sa pamamagitan ng panalangin mo.
kahit magtiri ka pa ng libu-libong dila dyan, no? It will never change yung status ng isang death. That's why we will only pray for the living. No? Kaya nga, di ba, minsan may mga namatay. Madalas na nakikita natin doon sa kanilang mga pinopost, no? Pag-pray natin yung kaluluwa ng ating mahal sa buhay na namatay. Wala na tayong magagawa sa kanyang kaluluwa. No? Wala na. May magagawa tayo sa kaluluwa ng mga naiwan doon sa mga buhay pa. Pero meron din tayong hindi dapat ipag-pray na sinasabi rin ng Bible, yung mga apostate. Ano ba yung apostate? Ito yung mga tumalikod sa pananampalataya. Ito yung mga maaring miyembro sa iglesia, no? Na nagpahayag din na sila ay mananampalataya. Pero tumalikod sila sa kanilang pananampalataya. Hindi natin sila dapat ipag-pray in public. We will not pray for them whenever we gather as a church. We will only be praying for them privately. No? So, pwede mo siyang ipag-pray. Kasi, halimbawa, kamag-anak mo siya. No? Kaibigan mo siya. No? Dapat mo siyang ipag-pray na sana pagpalain siya doon sa kanyang mga endeavor. But in public, we will not be praying for her or him because tinalikuran niya yung pananampalataya. At yun ay mabigat. Kaysa doon sa isang tao na hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo, hindi pa nakakaunawa ng ebanghelyo, at kapag pinangangaralan mo, tinatanggihan niya yung pananampalataya na pinangangaral mo sa kanya. Iba yun kaysa doon sa tao na tinanggap niya yung pananampalataya. Pagkatapos, later on, tinalikuran niya ito. Mabigat yun. Ang tawag sa kanila ay apostate. That's apostasy. So, hindi ito isang simpleng kasalanan sa harapan ng Panginoong Diyos sapagkat sila'y nakadinig na, naliwanagan na, pero pagkatapos, tinalikuran nila yung kanilang pananampalataya. Ano ang turing natin sa kanila? Turing natin sa kanila hindi mananampalataya na nangangailangan ng ebanghelyo uli ng Panginoon. But, are we going to pray them in public? No. We will be praying for them privately. No? So, pagpe-pray natin sila in private, pagpe-pray natin sila kung lalo na kung kaibigan mo siya, ipag-pray mo siya. Pero we will not be praying for them in public. Intindihan natin yan, mga kapatid? So, I hope na naging malinaw yan sa atin. Basta pagkat yun ang turo ng Bible, no? Yun in fact, may sinabi pa nga sa Bible, hindi ka pwedeng kumain na kasama ng isang taong tumalikod sa pananampalataya. Kasi yung close fellowship, ipadadama mo sa kanya na wala na yun. Hindi na mainit yung aking pakikisama sa iyo dahil tinalikuran mo ang pananampalataya na nagbibigay ng buhay. Si Kristo'y namatay sa isang tulad nating makasalanan, pero tinalikuran mo yung isang bagay na narinig mo at naintindihan mo. No? Hindi yun isang madaling kasalanan. No? Hindi simpleng kasalanan yun. No? So, yun yung ibig kong sabihin. Ano? So, sana naging malinaw yan. Kasi after that, marami nagtanong sa akin patungkol dyan. Now, let's go to the elements of worship. So, yun ang ating pag-usapan. Pagkatapos, tatapusin natin dito sa issue ng elements of worship. And then, pupunta tayo dun sa pangalawang bahagi ng chapter 22, yung Sabbath. Na isa rin controversial na paksa, no? Sa marami. Okay, now, let's look at paragraph 22, chapter 22, paragraph 5. Ito yung nakalagay. Doon. Ang lahat ng bahagi ng banal na pagsamba sa Diyos ay ang pagbabasa ng banal na kasulatan, ang pangangaral at pakikinig ng salita ng Diyos, ang pagtuturo at pagpapaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo, himno at mga banal na awitin, na umaawit ng taus-pusong pagpapasalamat sa Panginoon. Ang pagbabautismo at pagdaraos ng banal na hapunan. Dapat itong ganapin ng may pagsunod sa Kanya, ng may pag-unawa, pananampalataya, paggalang at pagkatakot sa Diyos. Bukod doon, sa mga tanging mga pagkakataon, ang taimtim na pagpapakumbaba, pag-aayuno at pagpapasalamat ay dapat ganapin sa banal at magalang na paraan. So, yan yung elements ng worship. So dito, yung maraming mga nagtuturo, mga church leaders who have been committed to seeing the church reform according to God's word down through the ages have had a common method
Yung sinasabi nilang, we have to read the Word, we have to preach the Word, we have to sing the Word, and we have to see the Word. And how to see the Word? Through ordinances, through the sacraments. So, we have to read, preach, pray, sing, and see the Word. Okay? Now, tingnan natin isa-isa. So, hinati ko to sa dalawang bahagi. Tinawag ko yung isa na permanent elements, at yung isa naman ay tinawag kong occasional elements. So, mamaya ko na discussion. So, permanent elements, reading God's Word. So, God has given us His Word as a guide and light for our lives. So, His Word is the rule and the measuring rod of our life. We should live our lives in accordance with what we learn from the Scriptures and do what is pleasing to God. So, mahalaga ito, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung tayo ay walang alam sa salita ng Diyos, papaano natin paninindigan ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos at papaano natin ipamumuhay ito. Therefore, yung careful attention should be given to the public reading of Scripture in the church. So, kailangan talagang binabasa. Kaya dito, mapapansin nyo na yung pagbabasa natin ng Bible, sa ibang church, sa morning, meron silang, they read the Old Testament and then the New Testament. No? Usually, ginagawa yan kapag wala silang afternoon service. Pero sa iba naman, ginagawa nila morning and afternoon. Sa afternoon, ganun din. So, sa atin, ang ginagawa natin ay yung sa umaga, we read the Old Testament. And then sa hapon, we read the New Testament. So, dire-diretso yon. Pagka natapos na natin yung sa New Testament, magbabaliktad. Sa New Testament naman sa umaga, sa Old Testament naman sa hapon. So, makikita nyo, para mabasa natin yung Biblia sa kanyang kabuuan. Bahagi kasi yan yung tinatawag na public reading of the Scripture. Nasa 1 Timothy chapter 4, verse 13, ang sabi, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, and to teaching. So there is the emphasis on the public reading of the Scripture. The reading of Scriptures was transferred from synagogue to the Christian church. So remember, na si Jesus Christ, yung habit niya, di ba, maalala nyo, pumupunta siya lagi sa synagogue. Bakit? Sapagkat sa synagogue, binabasa yung Old Testament. At ito ang isang bagay na gusto kong bigyan ng pansin at bigyan ng diin. Alam nyo, hindi binabasa sa synagogue ang Old Testament hanggat walang 10 men present. No? Mayroong 10 lalaki. Pagkakulang sa 10, walang public reading ng scripture. Dapat may 10 men present. So isipin niyo yung mga kapatid, yan ang practice sa synagogue. 10 men present. Because they believe na bumababa yung presensya ng Panginoon pag binabasa yung scripture at merong 10 men present. In fact, nasa mga Talmud yan, yung tinatawag na Talmud, ito yung mga commentary ng mga rabbi sa Old Testament. Ngayon, pagdating sa New Testament, ang sinabi ni Jesus Christ, Matthew chapter 18, verse 20, for where 2 or 3 who gathered in my name, there am I in their midst. So makikita natin yung revolution at saka yung radical revolution pagdating sa New Testament. No? Sa synagogue, 10 men. Sa New Testament church, for where 2 or 3 who gathered in His name, there am I in their midst. So there is a public reading of the Scripture kung merong 2 o 3 nagkakatipon at nandoon ako sa kanilang kalagitnaan. Yun ang makikita natin yung kagandahan nito. Kaya dapat binabasa ang salita ng Diyos. No? At hindi ito isang bagay na boring sa marami. So reading of Scripture ay isang dapat ginagawa natin. It is a habit na ginagawa ni Jesus Christ. No? At naalala nyo nga, di ba, nung one time that Jesus Christ, when the Word of God, the book of Isaiah was read, no?
doon kinonfirm ni Christ na yung sabi niya, Luke chapter 4 yata yun, verse 16, yung sinabi ni Jesus Christ na ngayong oras na ito, natupad ang mga bagay na nakasulat dito, no? Patungkol sa kanyang pagiging Messiah. So, moreover, the apostolic writings were also read in the assembly of the church. So, makikita natin, doon pa lang sa 1 Timothy 4 verse 13, may utos na si Paul, merong public reading of the scripture, no? And syempre, when you say scripture, Old Testament 'yan, no? Kaya hindi pa naman nabubuo yung New Testament ng panahon na 'yan. Pero meron pang hindi lang Old Testament ang binabasa sa church. Maging yung writings ng mga apostle. Kasi tingnan niyo 'to. Sulat ni Paul sa Colossians chapter 4 verse 16. Ang sabi doon, no? And when this letter has been read among you, have it also read in the church of the Laodiceans, and see that you also read the letter from Laodicea. So makikita natin yung writings. Sumulat si Paul sa mga taga-Colosas. At sabi niya, matapos ninyong basahin ito, dadalhin yan sa mga taga-Laodicea para doon basahin din nila. Pagkatapos, babasahin din doon sa ibang mga simbahan. Siguro magkakakalapit, no? Yung mga local church na yan. So, dito makikita natin na yung writings ng mga apostles ay binabasa rin sa church. 1 Thessalonians chapter 5 verse 27, I put you under oath before the Lord to have this letter read to all the brothers. So, you see, what is the implication of that? That is a public reading of the scripture. So, the necessity of the public reading and hearing of God's word is seen when we understand that God speaks to us in the Bible. No? And that is His people must know His word. So, iyan ang dapat na maging malinaw. No? So, this is something which the Jews continually did on the Sabbath and on the feast day, and dapat yun din ang ginagawa natin bilang mga Christian. Sa Revelations chapter 1 verse 3, basahin natin to, sabi, Blessed is the one who reads. Tignan nyo ha, paano babasahin daw? Who reads aloud the words of this prophecy. And blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. So there is the public reading, and the reading must be aloud, no? In a loud manner, mas malakas. So, sana yung mga nagbabasa ng Bible dito, na nare-request natin magbasa, basahin nyo ng malakas, no? Hindi yung nagbabasa kayo kayo lang nakakarinig. Pagka okay lang yung kayo nakakarinig, kung personal ang pagbabasa. Pero kung nasa di ba, babasahin mo ng malakas. So, yun ang malinaw sa atin. Okay? So, unang element, reading of God's word. Reading God's word. Pero secondly, preaching God's word. So, the preaching of the word is the most important aspect of the divine service. No? For in the faithful exposition of Scripture, we hear God speaking and teaching us. So yung early church, dinidescribe sila as what? Acts chapter 2 verse 42, di ba? They devoted themselves in the apostolic teaching. So masyado silang nakadeboto sa mga turo ng mga apostol. Dinidedicate nila yung kanilang sarili doon. So sa mga turo ng apostol, it is evident that the apostle largely expounded upon the Old Testament, showing how the prophecies of old were being fulfilled in their days as they did on the Pentecost. For example, there is a solemn and very serious task for pastor to preach the word. 2 Timothy chapter 4 verses 1 and 2, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing in His kingdom, preach the word. Be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete
patience, and teaching. So one of the important role of the pastor is what? To preach the word. And how? What is the manner of preaching the word? What is the manner? Reproving, rebuking, exhorting with complete patience and teaching. So, when you preach, you teach. Right? So, hindi lang, kasi madalas, ang akala nila sa preaching, sumisigaw lang, ano? Sigaw. Meron akong naririnig na ganyan, sigaw lang naman ang sigaw dun sa harapan. Walang teaching. Dapat sa pagsalita, may aral, may pagtuturo na nai-impart sa mga tao, no? At hindi sumisigaw lang doon sa harapan. Katulad ng ginagawa ng preach the word, sabi, in season and out of season. So, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi tawag nito, hindi siya inaano ng panahon, hindi siya kino-confine ng panahon, ano, kundi siya binapangaral sa lahat ng panahon. So, that is preaching God's word. And then, singing God's word. So, yung confession natin ay sumunod doon sa Westminster Confession. Yung word na ginamit doon ay kinopya talaga sa Westminster Confession. 1648 ang Westminster Confession. Yung Savoy, di ba, binigyan ko na tinuro ko sa inyo last time, nagkaroon ng Savoy Declaration, 1658 yan. Yan ang mga confessions of faith ng mga Congregationalist. Remember Pastor Dr. Ian Densham na nag-preach dito sa atin? He belongs to that, Congregationalist. Ang kanilang confession of faith ay Savoy Declaration. So nakita nila na mayroong mga dapat baguhin, dapat i-include na hindi na isama sa WCF, kaya nagkaroon ng Savoy Declaration. Ngayon, sa Savoy Declaration, itong problema. Sa kanila, binanggit doon na ang aawitin lang ay Psalms, na Psalmody, kung tawagin. Pero sa Westminster, binigyang diin na hindi lang yung Psalms, kundi maging yung hymns. Now, bakit? Sapagkat nasa Ephesians chapter 4, verse 19, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Now, the word psalm simply means a hymn of a song or a song of praise. Now, it does not necessarily refer to the 150 psalms in the Bible. Kasi marami ng psalms nung araw. Pero yung psalms na yan, remember, yung 150 psalms, yung alam natin na 150 psalms, hindi lang yung psalms sa Bible. Di ba si Moses meron ding psalms? No? Hindi ba si Deborah, no? Naalala mo, meron din siyang psalms. Si Miriam, meron din, marami. Sa Book of Zechariah, maraming psalms. So, ang point doon, pag sinabing psalms, hindi naka-confine doon sa Book of Psalms. Basta a psalm is a song of praise to God. So, it is true that it appears to have been practice of many Reformed churches in the Reformation na yung iba, kumakanta lang sila ng psalms or other scriptural songs. Halimbawa si Calvin. Si Calvin, sa church sa Geneva, ang kinakanta lang nila psalms. Pero hindi lang yung psalms, sa 150 psalms, kundi kumakanta rin sila ng mga psalms sa Old Testament. Mga songs of Moses, songs of Miriam, yung mga songs nila Deborah, kung sino-sino man, ano? At marami pang iba. Hindi naman natin pwedeng makita na mapatutunayan natin na dapat yun lang ang dapat awitin sapagkat the practice of singing psalms only would not distinguish the Jewish worship with the New Testament church. So if we are only singing psalms, and then what is our difference with the singing sa Jewish worship? No? Hindi pa ako naka-attend ng Jewish worship.
Pero may mga napapanood ako kung paano sila mag-worship. Talagang inaawit nila yung Psalms. No? So, what's our difference with them? No? Of course, dapat malaki difference natin sa kanila sapagkat we believe in Christ. They don't believe in Christ. We believe in the Messiah. They don't believe that Jesus Christ was the Messiah. They're still waiting for another Messiah. No? So, yun ang malaking, dapat maging sa singing natin, meron pagkakaiba sa kanila. So, katulad ng sinabi ko, there are many songs in the Bible na hindi lang makikita sa 150 Psalms. Ang dami niyan. In fact, hindi ko na nilagay dyan, pero merong, di ba, songs ni Deborah, ni Barak, ni David, ni Habakkuk, ni Mary. Si Mary, meron din, di ba? Si Zachariah at yung mga heavenly hosts, si Simeon, si John, Revelations chapter 1, verses 5 to 7. Sinasabi na yan ay Psalms. Okay? At marami pang iba. Yung Lamentation was also considered to be Psalms, a Psalms of Lament. So, Song of Solomon. Di ba yung Song of Solomon? Hindi nga lang natin alam kung anong tono ng kanta ni Solomon. So, at marami pang iba. So, Psalms themselves, magandang awitin, pero hindi ito lang ang dapat na inaawit. Si John Gill, meron siyang sinabi na, kasi di ba sabi rin sa Psalms, you have to sing a new song to God. Sing a new song to the Lord. Ano ba yung new song? Ano yung new song? No? So, sabi ni John Gill, pag sinabi daw new song, it means a new mercy, a song because you have received a new mercy. A song that expresses new victory. A song that expresses new salvation received. And more particularly, the new song of the redeeming grace through Jesus Christ, the song of the Lamb. So, that's why we are singing hymns that speaks of the person of Christ, the work of Christ, no, and other things about Christ, the character of Christ, the attributes of Christ. Because we believe that we need to sing even other hymns that expresses na yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. So nire-respect naman natin yung mga mahilig lang sa Psalms, pero yun nga lagi kong argumento, paano nila aawitin yung ginawa ni Christ? Paano nila pupurihin yung Diyos sa pamamagitan ng redemption na ginawa ni Christ kung nakabase lang sila sa Psalms, sa Lumang Tipan, na konting-konti lang yung pagpapakita roon ng patungkol sa Messiah. Samantalang sa New Testament, malinaw na malinaw yung ginawa ng ating Panginoong Kristo na dapat kasama sa pagpupuri at pag-awit nating lahat. So yun yung sinasabi natin dito. So, Psalms probably refer to Psalms in the Old Testament. Hymns exalt God's salvation in Christ's person and work. And then spiritual song, ano ba pagkakaiba ng tatlo? Hindi ko alam sa totoo lang Kasi pag binabasa ko yung mga commentaries, hindi iba-iba rin ang paliwanag. Pero siguro sa personal kong pagtingin, pag sinabi mong hymns, ito yung nag-exalt ng salvation na ginawa ni Christ, ng person ni Christ, ng work ni Christ. Yung spiritual song, ito yung tugon ng mga believers doon sa greatness and goodness of God. So I believe, maging sa singing, merong expression of thanksgiving bilang response ng mga believers to the beauty of God's holiness, the greatness and goodness of God, no, sa ginawa niya sa atin. So, but remember this, sa pagkanta natin, dapat malinaw na yung inaawit natin ay tama. No? Hindi ito mabababaw na parang walang meaning, no? 'Di ba maraming kanta kasi ngayon wala nang meaning. Walang at saka minsan sumasablay din doon sa turo ng Bible. So, dapat clear na tinuturo ng Bible yung kinakanta mo. At hindi ito isang kanta na maganda lang yung tono. Kasi iba maganda lang naman yung tono, no? May mga paboritong kanta ngayon sa mga charismatic dito sa Pilipinas, yung Rain, Rain, Lord Jesus.
in our hearts, in our mind. Tapos, may bahagi doon na, reign, reign, the Lord of the heaven, the Philippines is for Christ. Hindi ko kinakanta yun. Bakit? Ba't mo sinabing the Philippines is for Christ? No? Parang it's a claim, di ba? Na the Philippines is for Christ. No. Parang sinasabi na dapat maligtas na yung buong Pilipinas. That's our aspiration, pero it will never happen. Pwede natin sabihin na Jesus Christ is the Lord of all. But para bang gagawin mo, San Pedro is for Christ. San Pedro is for Christ ba talaga? Yung mga tao rito, hindi naman sumasamba talaga karamihan sa Panginoon. So, yun. Now, okay? Now, punta tayo dito sa occasional element. Hindi na natin to pag-usapan pa ng malalim, ano? Kasi alam naman rin natin, occasional element, baptism, that's part of the worship. So when we have baptism, that's part of the worship. No? That's why dito tayo nagbabaptize. No? Dito. Hindi ko sinasabing masama magbautismo sa sa swimming pool o sa dagat, ano. Yung iba pagbaptize doon diretsong sisid na sa no. Pero mas maganda kasi, di ba? Nakikita ng lahat, nawi-witness ng lahat kung gaano kaganda yung ginagawa ng Panginoon. So that's part. And then fasting, of course, hindi masyado nating nagiging practice dito, pero magandang practice. Yung fasting, ito ay ginagawa for some special occasion. May mga crisis na nangyayari. In fact, ginagawa yan nung araw maging sa ibang bansa kapag may war, mayroong so kinakailangan nila, the church will fast to ask for God's special grace and blessing to the church. So something like that. Or there is a big decision that the church should be doing, and then because we want God's wisdom, so we need God's guidance, and therefore we fast. So, okay? And then, Lord's Supper. Now, itong medyo malaking issue. Kasi, some churches choose to partake the Lord's Supper every Lord's Day. In fact, may mga kakilala ako, na talagang ganyan ang kanilang paninindigan. Yung ibang mga magagaling nga na mga karamihan pa nga ngayon, mga bagong mga pastor within the Reformed Baptist community, talagang they emphasize that Lord's Supper must be done every Lord's Day. Which, in some point, mayroon talagang katuwiran yan. So, yung iba naman, ginagawa nila every 3 months. Yung iba, once a year. So, dito sa atin, ginagawa natin once a month. Which, in my opinion, mas tama, no? Mas sa akin, sa tingin ko yun, So, hindi yan ang opinion ng mga ng ilan sa mga kakilala ko. I believe that once a month is pretty good, and I find myself often looking forward for the first Sunday, yung Lord's Day of the month, to celebrate the Lord's Supper. Parang there's a sense of excitement. Oh, sa Sunday, Lord's Supper, di ba? Pero pagka every Sunday, naglo-Lord's Supper kayo, napapansin niyo yung nawawala yung excitement, no? Nagda-die down yung excitement kasi lagi niyo ginagawa eh. Ang isang bagay na madalas mo ginagawa, nawawala yung excitement. Ito ay pangkalahatang karanasan, ha? Hindi ko sinajudge sila, yung mga taong ganon. Ngayon, kung namang masyadong matagal, hindi naman maganda, no? Kasi sabi sa Bible, as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. 1 Corinthians 11:26. Dito nagkakaroon ng pagtatalo-talo doon sa salitang as often. Sabi doon, as often. Now, kaya yung mga nagsi-celebrate ng Lord's Supper every Lord's Day, na iba mga Reformed Baptist din, In fact,
nung nanggaling ako sa Singapore, si Sam Renihan, no, ang aming speaker. Talagang yun ang kanyang paninindigan, no? Every Lord's Day, no, na mayroong Lord's Supper. Ang kanilang laging ginagamit ay salitang as often. Pero ang isang malaking problema ganito. To those who insist that it should be every Lord's Day, they have to prove na yung salitang as often means every Lord's Day. Kasi pag ginamit mo yung salitang as often, pwedeng every day. Right? Tama ba? Ginamit mo yung salitang often. Madalas. So ano ang pinakamadalas? Di araw-araw. Kasi hindi naman sinabi yung often every Lord's Day. As often. So naintindihan niyo yung punto ko? Na hindi mo pwedeng sabihin ang as often ay every Lord's Day. Kasi hindi naman sinabi ni Paul yun. At hindi rin na sinabi ni Christ na every Lord's Day. Kasi kung magiging stricto tayo sa pag-apply ng salitang as often, we must do it every day. Right? So, yun pa rin ang maliban lang kung mababago, kasi ginagawa natin ngayon yung, nire-revise natin yung constitution ng church, tingnan natin kung may pagbabago na mangyayari. Pero I still believe that once a month, it's okay for me. So, meron ba kayong gustong, meron bang gustong dumibati sa akin dito? For me, okay. Okay. Wala naman. Now, yung for the rest of the time, 5 minutes na lang. Napansin nyo, what about offerings? Offering was not mentioned in our confession as the element of worship. Napansin nyo? It is not included, even in the Westminster Confessions of Faith. Pero yung Heidelberg Catechism, they have included it. Now, Heidelberg Catechism is the Confessions of Faith of the Dutch Reform. Dutch Reform. Now, so may alam niyo yung mga Dutch Reform. Meron nung araw rito na pre-reform. Now, dyan yun eh. Dito lang, sa Villa Olympia dati. Meron dyan nakalagay pre-reform. Dutch Reform yan. Ang kanilang confession ay Heidelberg. Narinig nyo na isa sa mga pinakakilalang kilala sa Dutch Reform ay si Joel Beeke. No? Yung presidente ng Puritan Reformed Theological Seminary sa Michigan. No, he's a very good preacher. He's a really good. In fact, I have learned a lot from that man. No, Joel Beeke is a good preacher. If you can follow him, do it. He's really good. Pero pagdating sa baptism, huwag kayo maniwala sa kanya. But he's really good. He's really good. Okay. Sa Heidelberg, sinama nila yan. Now, however, I believe, bakit nga ba hindi sinama? Ito ang isang malaking controversial. Bakit hindi sinama sa mga confession? Alam nyo, isa sa mga paliwanag ng iba, kasi sa Europe, in fact, ganyan din sa ibang bahagi ng Europe ngayon, like, lalo na sa mga Scandinavian country, hindi nagkokolekta ng offering sa church kasi sinusuportahan ng government ang church. No? At yung government, siya rin na nagpapasweldo sa pastor. No? Kasi bahagi yun ng tax na kinokolekta sa mga tao. At yung mga pastor, they also paying their taxes. And part of that, just like any government officials na binabayaran ng government, maging yung mga pastors those days. That's why parang it's not an issue for them, yung collections of offering. But I believe that it is part of the element. Why? Unang-una, gusto kong sabihin, mga kapatid, ito yung kaninang observation ko, though not included in the confession, no? In the WCF is Westminster Confessions, the Heidelberg Catechism included it. However, it is incontrovertible that giving is a means of worship
it is undebatable that giving pleases God. It is uncontestable that giving is commanded by God. Now, ano yung mga proof natin that there must be collections of offerings during worship? Unang-una, we can see that, we can see that when Christians do give, they should do so as gathered body in a corporate way. Now, ito yan. 1 Corinthians 16, 1 and 2. Sabi ni Paul, on the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. No? On the first day of the week. Pansin nyo? So, kailan daw kinokolekta yung i-gather nilang offerings na itutulong sa mga nangangailangan? On the first day of the week. So, Christians do give, and they should do so as gathered body in a corporate way. And then, another thing, it was called the collection of the saints. An act of mercy or giving for the good of others. So, although, as we know, that Paul asked the Corinthians na gawin nila yung collection for the saints, ibig sabihin, itutulong ito doon sa mga kapatirang under persecution, naghihirap doon sa Jerusalem and other parts of the Roman Empire, ng mga Christians. Pero mapapansin natin, it is an act of mercy. No? It is an act of mercy or giving for the good of others. That's what we're doing during the offering. Ano ba ginagawa natin sa pera ng church? We are doing that as an act of mercy. We help people and we help others. No? Through missions, through helping our workers, and through sustaining the need of the church. So, that's an act of mercy. And then, another thing, it is not a one-time context, but instruction for multiple of churches. Doon sa binasa natin, napansin nyo, sabi niya, now concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, so you also are to do on the first day of every week. So, hindi lang ito turo sa mga taga-Korinto. Turo ito sa iba pang mga churches. No? So, there is an instruction for multiple churches. And then, last but not the least, it is to be done on the first day of the week where the business of Christians are to gather for worship. So, the point is, mga kapatid, pinapakita lang sa atin dito that collections of offerings ay part ng elements ng worship. And it is helpful indicator to show that by the time na yung 1 Corinthians was written, di ba? So, mayroon ng corporate meetings, no, distinct from the synagogue on the same day of the week when Jesus raised up. So, tinawag nga nito ni John na Lord's Day. So, on the first day. Ito na yung isa sa mga indikasyon na ang araw ng pagtitipon ay unang araw ng isang linggo. Okay, so meron ho kayong mga gustong itanong o idagdag, comment, additional thoughts dito sa atin na pag-aralan ngayon? Anybody? Wala na. Mukhang tahimik na. Wala na kayong tanong? Wala na. Sige, tayo ay mag-break na.